Magandang umaga, tanghali, at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga kapapong namin. At lagi po namin nakakakwentuhan dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo naghahatid ng mga video bilang tugon po natin at tulong po natin sa mga namumblema po dyan sa usapang relasyon mga kapatid. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon is kung halimbawa siya ay parang ayaw na ayaw sa'yo. Na kahit anong gawin mo ay talagang wala kang magawa. Yung talagang tipong parang binabasura ka, binabaliwala ka. Yung tipong parang wala ka talagang halaga sa kanya. Masakit to kapatid. Pero kaya nating gawa ng paraan yan. Kung nooy napakahalaga mo, apple of the eye ka, at tinuturing kang person of interest niya. Nasa ngayon naman ay bigla o talagang wala ka magawa dahil ayaw na niya sa atin. Maaring ikaw ay ex, nangliligaw, kasama sa mga circle of friends, humahanga, kaibigan, kapitbahay. Pero sa ngayon ay wala kang magawa dahil sa nakikita mo at ipinaparamdam niya sa'yo ay ayaw niya sa atin. Nagtataka ka. Pero deep inside, clearly ay alam mo naman na napakarami mong nagawang mali. Toxic ang napakita natin sa kanya. Kung yan ang problema mga kapapong, imbitado ka ngayon at pag-usapan natin yan. Pero bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Welcome back! At magandang araw po sa inyo mga kapapong. Kung bago kayo dito, gusto ko po muna sana kayong imbitahan na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Dahil dyan po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin at mga short video bilang tugon po natin sa mga sumusulat po sa ating comment section. Mga latest video natin, dyan din po natin unang nilalabas mga kapatid. Maraming salamat po. Pag-usapan na po natin ngayon kung ano ang pwede nating magawa, mga paraan, solusyon, kung halimbawang ayaw na ayaw ng taong gusto natin. Gusto kong ipaalam sa inyo mga kapapong, na kung ang isang tao ay ayaw sa iyo ay maaaring nasa panahon lang, kulang lang po sa oras, or may kulang lang na dapat nating ipakita. Pero kung ayaw niya sa iyo, literal na may mga maling na ipakita o nagawa ka na sa kanya. For sure yan, sigurado. Una sa lahat, by this time, I presume na nasa panic mode ka, utol. Mataas ang anxiety level mo. Mas mainam kasi at mas makakagawa po tayo ng diskarte kung tayo po ay may malinaw na pananaw. Kapapong, alam kong may gusto kang marinig at may hinihintay kang sabihin ko. Pero my apology sa iyo kapatid dahil we will do the opposite ng sinasabi ng survival instinct mo. My job as a relationship and recovery coach kapatid is to mold a certain character or a positive character within you. Dahil mahalaga yan para sa mga tatahaking nating development sa taong mahal mo. Kasi technically, we need to change and improve some transition sa mga negative actions na naipakita na po niya sa atin. Kaya nga po tayo inayawan. Gusto ko lang ipaalala na although hindi nag-work yung mga nagawa mo before in the past, ay it doesn't mean na sisisihin mo na ang sarili mo sa mga nangyaring yon. Kasi sa totoo lang, ipinaglaban mo lang naman po yung pinaniniwalaan mo. Alam kong naramdaman kasi natin na you thought when you plead or even ibaba yung pride mo, it will change his or her perception sa'yo. Akala po natin siguro, babalik, gaganda ang paningin niya kapatid. Well, in fact, it did. Mas bumaba nga lang yung tingin niya sa atin. Nararamdaman niya yung kahinaan mo kasi, and most of all, he or she felt na tayo po ay insecure. And most of all, naramdaman po niya mga utol na kailangan mo siya. And at present, ay sobrang dependable tayo sa kanya. Such actions kasi mga utol ay definitely magsisignal sa kanya na certainly against ka sa kagustuhan niya, na you are trying to refuse his or her will emotionally. Baka kasi gusto lang niyang ipaalam or iparamdam sa'yo na hindi pa siya ganun ka-ready. Although tayo nga po ay medyo nagpupursige at namimilit, dun po siya umaayaw at nagagalit. Wala ang atensyon niya sa atin. Malinaw yan. Dahil nakikita kanyang isang hindrance or obstacle nga po sa mga gusto niyang mangyari na alam niya makakabuti naman sa kanya kapatid. Ayaw niya sa'yo ay may tatlong basic emotions siyang naramdaman. Inis,
Yung pakiramdam po na mag-guilty. Guilt dahil hindi niya ma-reciprocate yung feelings mo. At syempre, suffocation utol. Dahil kung patuloy tayo nandyan, nangungulit, humahabol, nakikiusap, alam mo yon, masasuffocate ang taong mahal natin. Then, it's time for us to change his or her negative thoughts about you. Whenever na may pagkakataon kayo, slowly start to make them feel good, kapatid. Alam mo yung parang feeling na komportable. Hindi ito ganun kadali, utol pero alam naman po natin kung paano natin gagawin yan. Kung chat, tawag, nagkasalubong, nasa gimikan, magkakaharap, tumatambay, compliment nyo siya mga utol. Dahil kailangan maramdaman niya na you are more interested to make him or her feel special and good rather than pilitin siya sa mga gusto mo or sa mga iniisip nga natin na makipagrelasyon. Paramdam mo kapatid na ikaw ay positibo at hindi insecure or even mahina. Dapat pag-isipan natin to na kailangan gawin talaga natin yung tinatawag na effective transition mula sa negatibong pagkakakilala niya sa'yo na kaya ka po niya inayawan kapatid. Hindi ito ganun kadali pero it may require some period of time para magtagumpay ka. Also, kailangan mo ring iparamdam sa kanya na pwede kang maging ideal person. Na kalmado ka at pwedeng-pwede ka. At pwede kang maging reliable source of strength, mga utol. Kaya kung mababa ang magiging tingin niya sa'yo, aayaw at aayaw yan kapapong. Kasi he or she needs someone na aagapay sa kanya in the future. Sabi ko nga, sa nangyayari sa inyo ngayon, wherein umaayaw siya ng malupit sa ating kapapong, all you have to do is lagyan mo lang po ng joy, fun, at pleasure yung pakikipag-ugnayan mo po sa kanya. And syempre, mafe-feel at mararamdaman niya po yun kaagad-agad, putting him or her to feel very relaxed being with you, kapatid. Totoo, hindi ito ganun kadali. But if you will just allow, if you will just let them see and appreciate the good things within you, nauunahin niyo po yon before leveling up. Kadalasan din kasi, pag medyo tumatagal na po yung relasyon natin sa isang tao, tumatagal o lumalalim ang ugnayan mo sa isang individual, ex, taong mahal mo, or kaibigan o hinahangaan, kapatid, there's a slight tendency na maging dependable ka sa taong to. Natural yan. Kahit po minsan yung patambay-tambay ka lang, dependable ka pa rin kasi hindi mo naman kayang tumambay na mag-isa, right? And being the other person, hindi po tayo. Hindi ikaw. Mabilis nilang nase-sense ito, so they tend to avoid you. Madalas, lalo na po kung medyo parang ayaw pa sa atin, kung parang medyo may hinanakit pa, kung halimbawa ex natin, or kung minsan naman medyo bago pa lang po kayo nagkakakilala, syempre, a-avoid yan at iiwas po yan. Instead of discovering you, kapatid, doon po nagkakaproblema, kapapong. Tandaan, to make an ex or a certain person po na gusto natin to like you or even love you, kung ayaw na nga po niya sa atin, is like an impossible task, kapatid. Pero po, posible. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. At narating po natin yung mga tao po na gusto po nating tulungan tungkol po dito sa problemang to, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong sumuporta sa mga YouTuber po na Pilipino dyan. Ingatan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.